Marahil ay hindi pa yun sinabi sa kanila ng kanilang pastor noon, ngunit bahagi ng pagkakasala na dala-dala nila sa buong buhay nilang Kristiyano ay isang kasinungalingan na nagmumula mismo sa impyerno. May mga bagay na itinuring nila ang mga kasalanan as yung ikinahihiya nila na paulit-ulit nilang inamin. Gayunpaman, hindi ito kailanmang tinawag ng Diyos na kasalanan, hindi kahit isang beses, wala sa kasulatan. Ngayon, ibubunyag ang 6 na ito at pangako ko kahit isa sa kanila ay may kahulugan kung saan nakaramdam pa rin sila ng pagkakasala ngayong linggo. Manatili sa kanila hanggang sa huli dahil ang ika-6 talagang tatamaan siya ng husto niya rin. Ito'y isang bagay na walang nag-uusa at maaari nitong palihim na sirain ang kanilang pananampalataya. Una, makaramdam ng galit. Galit sila ngayong linggo marahil sa isang tao. Marahil isang sitwasyon o kung tayo ay magiging lubos na tapat sa Diyos mismo at kaagad bago pa man sila makahinga dumating ang guilt. Hindi dapat ganoon ang maramdaman ng isang mabuting Kristiyano. Sinasabi sa Epeso Kabanata 4 talata 26 na huwag kang magalit. Sabi nga, kung kayo'y nagagalit, huwag kayong magkasala. Nagtanim ang Diyos ng galit sa kanila. Binaligtad ni Jesus ang mamamesa sa templo. Umiyak siya sa damdamin sa harap ng libingan ni Lazaro. Sinaway niya ang mga Pariseyo nang may apoy sa kanyang tinig. Hindi kaaway ang galit. Ang hindi mapigilang galit ay, ang kasalanan ay wala sa emosyon. Ngunit sa kanilang ginagawa dito, kapag nakakakita sila ng kawalang katarungan at wala silang nararamdaman, hindi ba't kabanalan yan? Pagkabingi yan, damhin ang galit, pero wag mong hayaang lumala ito. Huwag silang gamitin bilang mga armas, dahin sila sa Diyos at hayaan siyang baguhin ang mga ito tungo sa makatarungang pakilos. Pangalawa, ang mga duda kaya maraming Kristiyano ang tahimik na sumasamba at palihim na tumaliod. Nagduda sila sa Diyos, marahil ay meron silang mga pagdududa tungkol dito kung totoong umiiral siya, kung mabuti siya, kung marinig man lang niya sila. At ibinaon nila ang pagdududang ito dahil sa takot. Baka mawala ang kanilang pananampalataya. Pero tingnan ang mga bayani sa kasulatan. Nagduda si Tomas kay Jesus, Juan 20:25. Kung hindi ko makita ang mga marka ng pako sa kanyang mga kamay, hindi ako maniniwala. At hindi siya tinanggihan ni Jesus. Nagpakita siya sa kanya at sinabi, ilagay ang iyong daliri dito. Tumigil ka na sa pagdududa at maniwala ka na lang. Sigaw ni David sa awit 22. Diyos ko, bakit mo ko iniwan? Sumigaw si Job sa langit para humingi ng kasagutan at tinawag siya ng Diyos na isang taong may integridad. Ang pagdududa ay hindi kabaliktaran ng paniniwala, ito ay pagkukurawari. Ang Diyos ay hindi marupok, hindi siya nakakaramdam ng takot sa mga tanong ito. Ang pananampalatayang dumadaan sa apoy ng pagdududa ay ang pananampalatayang hindi matitinag. Tanungin mo sila kung marunong silang makipagbuno, kaya niya itong tiisin. Pangatlo, hangarin ang kasaganaan. Magdudulot ito ng pagkailang sa ilan. Nagkamali ang simbahan dito dahil binaluktot ng ebanghelyo ng kasagaanan ang katotohanan. Binabaliwala ang ebanghelyo ng hirap. Sinabihan silang humanap ng mas maayos na trabaho, isang maunlad na kumpanya, seguridad sa pananalapi para sa kanilang pamilya, kasakiman, kamunduhan, kasalanan. Ngunit tingnan natin sina Abraham, Solomon, Jose, Job, dobleng ibinalik ng Diyos sa kanya. Natalo si Lydia, ang babaeng negosyante mula sa mga Gawang Kabanata 16. Hindi sila mga mahihirap at hindi sila ikinahiya ng Diyos. Mga Kawikaan, Kabanata 13, talata 22. Ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa kanyang mga apo. Deuteronomio Kabanata 8, talata 18. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Ang pagkakaroon ng kayamanan ay hindi kailanman naging problema sa pera. Ang problema ay ang tuntunin. Sabi sa 1 Timoteo Kabanata 6 versikulo 10, ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi ang pera mismo, hindi ambisyon, hindi sigasig. Masipag sila at mahusay sa paggawa. Diyos ang sentro ng kanilang pananalapi, hindi sa pera. Kayamanan ito sa kamay ng matuwid. Isang sandata para sa kaharian ng Diyos. Ang 4, paminsan-minsang pagliban sa serbisyo sa simbahan. May magpapadala niyan sa group chat ng simbahan at ang ilan ay magagalit tungkol dito. Hindi sila nakapunta ng 1 linggo. Naabutan na siya ng buhay. May sakit sila at pagod. Kailangan siya ng pamilya at sa isip niya, pakiramdam niya ay pinagtaksilan nila ang Diyos. Linawin natin,
Sinasabi sa Hebreyo, Kabanatang 10, versikulo 25, hindi tayo dapat sumungko sa pagtitipon-tipon, mga usapin sa komunidad. Mahalaga ang tungkulin, ngunit ang pagsamba ng sama-sama ay ang pagliban sa linggo ay hindi pagtataksil kay Kristo. Marcos Kabanata 2, talata 27, ang Sabat ay ginawa para sa kapakanan ng tao. Hindi ang tao alang-alang sa Sabat. Ginawang mga patakaran ng mga Pariseyo ang kapayapaan. Diretsang hinarap ito ni Jesus. Ang ninanais ng Diyos ay hindi isang walang kapintasang presensya, kundi isang buhay at humihingang relasyon sa Kanya na hindi namamatay kapag umalis sila sa gusali. Kung gagamitin nila yon upang bigyang katwiran ang kawalan, tapos suri ang puso, ibang usapan yan. Ngunit kapag sila ay naliligaw at lunod sa pagkakasala na di galing sa Diyos, bumalik at konekta, ngunit huwag ituring ang gusali na tagapagligtas. 5, magpahinga ka. Binago nito nung lubos ang aking pananaw. Ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang tapat na Kristiyano? Nagpahinga sila at natulog ng mas matagal. Nagbakasyon ng isang araw, nagsabing hindi sa isang bagay, at kahit papano ay parang katamaran yon. Parang isang espiritual na pagkabigo. Nagpahinga ang Diyos noon 7 araw. Ang lumikha ng sansinukob ay namuhay ng mapayapa kahit bago pa man niya sila binigyan ng isang utos. Ang Sabat ay hindi isang mukhahi, ito ay isang kalob. Lucas Kabanata 5, versikulo 16. Madalas na lumalayo si Jesus sa mga liblib na lugar at nananalangin. Hindi siya nagtrabaho ng buong araw para sa trabaho. Palagi siyang kusang lumalayo sa pampublikong buhay. Templo ng Espiritu ang kanyang katawan. Ang pagpapagod sa kanya ng husto ay hindi banal. Maling pagbabudget, pahingay di katamaran, tatahimik ay pagsunod, kapayapa ay tiwala. Hindi pasan ng mundo ang kanilang balikat. Kumikilos ang Diyos kahit wala sila. Hindi sila mas espiritual sa pagkakapagod. Mas madali silang ma-burnt out para sa kasalanan, para sa kapaitan, sagrado ang katahimitan. 6, at ito ang ipinangako ko sa iyo noong una. Hindi ko alam lahat ng sabot. Hindi nila alam kung bakit hinayaan ito ng Diyos. Hindi nila alam ang sasabihin. Pag may nagtanong ng mahihirap sa kanilang pananampalataya, di nila alam ang gagawin at feeling nila bigo silang Kristiyano. Sabi sa Kawikaan 3, talata 5 hanggang 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag umasa sa iyang talino. Mga taga-Roma, Kabanata 11, versikulo 33, ang lalim ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Kay lalim ng kanyang hatol, kanyang mga daan ay di malirip. Sulat ito ni Pablo, ang pinakadakilang teologo na nabuhay kailanman. Mas marami siyang alam kaysa kanino man, at gayon pa man ay tumayo siya sa harap ng hiwaga ng Diyos at nagsabing, hindi ko ito lubos na maintindihan. Hindi nila kailangang intindihin ang lahat. Ganyan ang pananampalataya. Ang duday di kahinaan. Ito ay ang tapat na pag-amin na sila ay isang taong may hangganan na nakatayo sa harap ng isang walang hanggang Diyos. Ganitong sa loobin ang pagpapakumbaba na ito ay mas sagrado kaysa sa kayabangan ng taong iyon. Naniniwala siyang inilagay niya ang Diyos sa isang kahon. Anggapin ang katotohanan ito, ang maling pagkakonsensya ay isang maling paniniwala sa tulong ng banal na espiritu. Nagbubunga ba ito ng panunumbalik sa Diyos? Ang maling pagsisisi ng kaaway ay naglalayo sa kahihiyan. Sa tingin nila, 1 Kapitulo 10, versikulo 10, ang magnanakaw ay naparito para lamang magnakaw, umatay at sumira. Hindi lamang ang kanilang pag-uugali ang inaatake ng kaaway. Inaatake niya ang kanilang pagkakakilanlan kay Kristo. Kung kaya niyang iparamdam sa kanya na isa siyang bigo ng tuluyan. Aya ba niya silang panatilihing maliit, manatiling tahimik, lumayo sa buhay at tunay silang binili ni Jesus? Narito ang kanilang hamon. Magbanggit ng isang bagay kung saan sila nakaramdam ng pagkakasala. Aling kasulatan ang hindi tinatawag na kasalanan? Tawagan sila, sabihin mo ng malakas kung kailangan nila, at pagkatapos ay sabihin, hindi ako hinatulan. Roma Kapitulo 8, versikulo 1. Ngayoy wala ng hatol sa mga nasa kay Kristo Jesus, hindi sila bigo sa espiritu. Dahil iisa lang silang taho, sila ay iisang anak ng Diyos na tatakpan ng dugo ni Kristo. Unti-unting pinabanal. Di na nila hinahayaang gamitin ng kaaway ang kanilang konsensya na sandata. Alam mo ba ang salitang bamo? Alam mo ba ang pagkakahida? At lumakad sa kalayaan na tunay na binili ni Jesus para sa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas pa ng mas marami pang nilalaman na tulad nito. Salamat!